Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Buksan ang aming alay, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawahi sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bilang tugon sa amin ngayon ay dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ang pagtitiwala namin sa dakilang pag-ibig mo ay tunghayan mo sa amin ngayong naririto upang sa pagkaparam ng bahid ng aming mga kasalanan, kami ay makapamuhay sa iyong kabanalan at maging ganap na tagapagmana ng iyong pangakong buhay sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang aking tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat
Ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi. At ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupain ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon. At ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa aking tipan. Ikaw at iyong lahi, sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin, at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin, wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailanman ay di makakaranas ng kamatayan. Sinabi ng mga Hudyo, ngayon natitiyak naming inaalihan ka ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba? Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Sumagot si Jesus, kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko.
kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita man niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito ay sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako na. Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako na. Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapanalig, most especially sa mga online viewers natin sa ating Healing Mass dito sa Radyo Veritas. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Atin po ngayong narinig sa ating Ebanghelyo, at ating natunghayan na maraming mga Hudyo ang nagalit at nainis sa pananalita ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sinabi niya sa ating Ebanghelyo na ang kaniyang pag-iral ay bago pa ipinanganak si Abraham. Siya'y umiral na nung bago ipinanganak si Abraham. Sabi niya, ako na. Kaya ito ang naging dahilan kung bakit siya binato, no? At may maraming naiinis at nagalit sa ating Panginoong Hesukristo. Pero mga kapatid, mga kapanalig, magandang pagnilayan itong sinabi ng ating Panginoon na bago pa ipinanganak si Abraham, ako na. Sa buhay din natin, maganda ding sabihin natin na bago pa tayo umiral dito sa mundong ito, naging tapat na ang Diyos sa atin. Minahal na niya tayo, kinaawaan na niya tayo, at mamahalin at kakaawaan niya tayo magpakailanman. Kaya kapag sinasabi natin yan sa ating sarili, na bago pa ako ipinanganak sa mundong ito, ay umiral na ang Diyos. Ibig sabihin nito, mga kapatid, alam ng Diyos ang magiging kapalaran mo. Alam ng Diyos ang magiging buhay at takbo ng buhay mo. Alam ng Diyos ang mga plano mo sa buhay mo at ang plano din niya para sa kapalaran at buhay mo. Pero sa isang banda, alam din ng Diyos that you will encounter difficulties, challenges, mga pagsubok sa buhay. Alam din ng Diyos na marahil sa darating na araw ay ang relasyon mo sa Kanya ay manlalamig, o di kaya tataklikuran mo ang Diyos dahil sa mga problema, sa mga pagsubok na nadaanan mo sa buhay. Ganun naman tayo, mga kapatid. Isa sa mga dahilan kung bakit natin tinalikuran ng Diyos, kung bakit natin nanlamig ang ating relasyon sa Diyos, dahil sa mga pagsubok na nararanasan at problema na naranasan natin sa buhay. Yan, alam niyo ng Diyos, no? Na darating ang araw na ikaw, ang relasyon mo sa Kanya ay nanlalamig, no? Na hindi na masyadong maganda ang iyong relasyon sa Kanya. Pero sa kabila niyan, na nanlamig man ang iyong relasyon, na ikaw tinalikuran mo ang Diyos, sinisisi mo ang Diyos sa mga nangyari sa buhay mo, pero ang Diyos ay naging tapat pa rin sa iyo, no? Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Maraming beses man na tinalikuran natin ng Diyos, maraming beses man na nanlamig ang ating relasyon sa Diyos,
pero hindi nagbago ang kanyang katapatan sa atin. Ang kanyang katapatan, tapat ang Diyos sa pagmamahal sa iyo. Tapat ang Diyos sa kanyang pag-ibig sa iyo. Tapat ang Diyos na ikaw ay kaawaan niya kailanman. Tapat ang Diyos na ikaw ay puprotektahan niya kailanman. Tapat ang Diyos sa kanyang pagkakaibigan sa iyo. Yan ang katapatan ng Diyos na hindi napapako kailanman. Kaya nga mga kapatid, sa tuwing tayo ay nasasaktan, sa tuwing tayo ay nabibigo, sa tuwing tayo maraming mga pagsubok na dinaraanan sa buhay, mapapansin natin kung bakit natin ito nalalampasan. Mapapansin natin kung bakit natin ito ay nagiging masaya pa rin tayo, nagiging joyful pa rin tayo amidst of the difficulties and challenges of life, dahil po yan sa katapatan ng Diyos sa atin na hindi niya tayo iiwanan. Tapat ang Diyos na hindi niya tayo bibitawan magpakailanman. Kaya sa ating ebanghelyo ngayon na narinig natin ng katapatan ng Diyos sa buhay natin, inaanyayahan din tayo, kumusta naman ang ating katapatan sa Diyos. Kaya ngayong magsisimula na ang Semana Santa, maganda na tanungin natin ang ating sarili kung kumusta ang katapatan ng Diyos kung kumusta ang katapatan ko sa Diyos. Isa itong pahiwatig sa atin na kailangan natin muli na sariwain ang ating pagkakaibigan at katapatan natin sa Diyos. Tandaan niyo po ito mga kapanalig, mga kapatid, naging tapat ang Diyos sa iyo, hindi po yan magbabago. Bago ka pa umiral dito sa mundo, tapat na po siya sa atin at sa iyo. Kaya tayo naman, kumustahin naman natin ang ating katapatan sa Diyos. Pagpatuloy po natin ang ating banal na misa sa panalangin ng bayan. Ilapit natin ang ating mga kahilingan kay Jesus na gumagabay sa atin sa ating pagpupunyagi sa pananampalataya at katapatan patungo sa Ama. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang kaharian ng Diyos naway manatili sa mga puso ng mga kumikilala sa presensya ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Sa pamamagitan ni Jesus, maipagkaloob nawa sa atin ang kakayahang magpunyagi sa pananampalataya katulad ng ginawa ni Abraham. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang diwa ng ating pananampalataya naway ganap nating maipadama sa pamamagitan ng pagkilos ni Jesus sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang mga may sakit at binabagabag ng mga suliranin naway magpasalamat sa presensya ni Jesus na kanilang kasama sa paglalakbay. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang mga tapat sa Panginoon na namayapa na ay makarating nawa sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Panginoong Diyos, igawad mo ang aming mga kahilingan at panatilihin mo ang aming pananampalataya habang kami ay naglalakbay sa buhay upang ang muli nating pagsasama ay mapuspos ng kagalakan.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Handa ng bawat puso at katinibig mo, kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa buti. Nagbibigay lakas, kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Handa ng bawat puso at katinibig mo, kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinumangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ito ay pakinabangan sa pamumuhay namin sa mundo at sa pagkakamit ng kaligtasan ng mga tao sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Sa pawang nais mong tubusin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig ng makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinangakong Kristo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalaan na paririto, sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco ang aming Santo Papa at ni Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagdating namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa
at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinagsalo sa iyong piging na banal, ay lumuluhog sa iyong pagmamahal upang kaming tumanggap ng banal na pakikinabang ay maging mga kasalo sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang ng banal na misa. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay inipan ng Diyos na kapiling niya. Muli po, maraming Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.
Hingin natin ang biyaya ng pagpapagaling kay Nuestro Padre Jesus Nazareno. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, puno ng pag-ibig at habag para sa mga nahihirapan at nagdurusa. Ikaw ang takbuhan ng lahat ng lubos na nangangailangan. Kaya buong pagpapakumbaba akong lumalapit sa iyo at itinataas ang aking puso, kaluluwa at buong pagkatao. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, hipuin mo ako ngayon ng iyong mapaghimalang kamay at idulot sa akin ang pagpapagaling at mabuting kalusugan na aking minimithi. Puspusin mo ako ng iyong biyaya, lakas at kapangyarihan, nang tuluyan ng mapawi ang aking sakit, kalungkutan at pagdurusa. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, ikaw ang aking tanglaw, ikaw ang aking pag-asa, ikaw ang aking lakas, at higit sa lahat, ikaw ang aking dakilang manggagamot. Damayan mo ako sa panahong itong kailangang kita. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, samahan mo ako sa oras ng pagsubok at paghihirap. Patibayin mo ang aking pananampalataya. Palakasin mo ang aking loob nang malampasan ko ang karamdamang nagpapahirap sa akin at sa maraming may sakit. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinggin mo ang aking mga hibik nang tuluyan kong madama ang iyong nakapagpapagaling na pag-ibig. Nananalig akong gagawa ka ng himala sa aking buhay. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, buong paggalang at pagtitiwala akong tumatawag sa iyo. Pagalingin mo nawa ako mula sa lahat ng aking karamdaman. Alisin mo nawa ang aking mga takot at alalahanin sa buhay. Patawarin mo nawa ako sa aking mga kasalanan at bigyan mo nawa ako ng tunay na kapayapaan at malakas na pangangatawan. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, nagtitiwala ako sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Nananalig ako sa iyong mga salita at naniniwala akong walang sakit na hindi mo kayang pagalingin. Alam kong hindi mo ako bibiguin, kaya narito ako at nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pagkalinga sa akin. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, turuan mo akong magtiwala sa dakilang kalooban ng Diyos. Maging handa nawa akong tanggapin kung ano ang kaniyang naisin, nang buong tapang kong maharap ang lahat ng pagsubok at paghihirap. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo ako. Amen.